Ibinida ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang mga reformang naipatupad sa Korte Suprema. Kabilang na dyan ang mas mabilis na pagdinig nito ng mga kaso at ang pagtatatag ng e-courts at e-subpoenas. Ayon kay Sereno, makatutulong ang mga ito para sa mabilis na paglutas sa mga kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Ang ulat mula kay Ria Fernandez, live. Ria? Kathy, sa ika-4 na ulat ng hudikatura ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, nilinaw niya na hindi nila tungkulin na pigilan ang paglaganap ng iligal na droga sa bansa o kaya'y magpatupad ng batas o di kaya'y magpatakbo ng mga rehabilitation center. Anya, tanging tungkulin lamang nila ang magbigay ng hustisya. Ipinagmalaki rin ng punong maestrado ang mga reforma sa ESI na kanyang napatupad sa loob ng 4 na taon sa kanyang pwesto. Isa na raw rito ang pagpapaikli sa panahon ng pagdinig sa mga kaso mula 700 araw sa 200 araw na lamang. Nabawasan din ang backlog sa mga kaso nitong June 2016, higit 15,000 kaso na raw ang kanilang napagpasyahan. Itinatag din ng e-courts, e-subpoenas at inaasahan na sa mga susunod na panahon ay ilulunsad ang smart application kung saan online na ang paghahain ng mga kaso. Nagdagdag din ng 240 drug court ang ESI at marami pang pagbabago ang binanggit ni CJ Sereno. Anya, ang lahat ng mga ito ay makatutulong para sa mabilis na resolusyon ng drug cases. Binanggit ni Sereno na madalas kaya naantala o nababasura ang isang drug case ay dahil walang testigo, kulang ang abogado at mahina ang ebidensya. Mungkahin niya magkaroon sana ng 2 prosecutor at 2 public attorney para tuloy-tuloy ang pagdinig sa bawat kaso. Kasabay nito, hinihimok din niya ang mga bagong abogado na piliing magtrabaho sa pamahalaan. Kaugnay naman sa narco judges, sinabi ni CJ Sereno na isang hukom na raw ang kanilang sinuspinde at itong hukom na ito ay hindi kasama doon sa drug list na ipinresenta ni Pangulong Duterte. Patuloy rin daw ang kanilang fact-finding team o fact-finding investigation kaugnay sa iligal na droga. Umapela naman si CJ Sereno sa publiko na huwag silang sisihin sa paglaya ng isang military official na sangkot sa iligal na droga. Nilinaw ni Sereno na pinalaya ng hukom ang drug suspect dahil wala naman daw legal na basehan para manatili ito sa kulungan dahil walang kasong inihain laban sa kanya. Matatandaan din na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kamakailan sa pagitan ni Pangulong Duterte at CJ Sereno matapos nga lumabas ang drug list kung saan 7 huwes ang nasangkot. Gayunman, iginit ng punong mahistrado na mahalagang panatilihin ang magandang relasyon sa ehekutibo, anuman o sino man ang nauupo sa administrasyon. Samantala, Kathy, maliban dito sa pinaigting ng kampanya ng pamahalaan laban sa droga, ay nagbigay din ng update si CJ Sereno doon sa 2 malalaking criminal case dito sa bansa. Yun ang Maguindanao Massacre at ang Zamboanga Siege. Doon daw sa Maguindanao Massacre ay kanyang inatasan na yung hukom o yung judge in charge na bilisan na yung pagdinig sa kaso para agad na nilang maresolba ito. Yan ang ating update mula rito sa Intramuros, Maynila. Ako po si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat, Ria Fernandez. Ako po si Kathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.